Meron po tayong mainit na usapan ngayon dito sa mundo ng crypto, lalo na po kay XRP. Sapagkat ayon po sa isang market strategist na si Gordon, si XRP ay nasa isang mahalagang yugto dahil nakabuo ito ng isang bowl o rounding bottom formation sa kanyang chart. Ang ibig sabihin nito ay may posibilidad na sumabog sa XRP pataas kung tuluyan po niyang malampasan ang resistance zone. Ang tanong, ano nga ba ang kahulugan ng setup na ito at paano po ito makakaapekto sa presyo ng XRP sa mga susunod na araw? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng bowl o rounding bottom pattern ni XRP. Yan, ang rounding bottom o bowl pattern ay isa po itong kilalang formation sa technical analysis. Kapag nakita natin ito sa chart, madalas ay sinyalis ito na ang isang asset ay handa para sa isang malakas na pag-akyat. Kaya yan po yung ibinahaging chart dito ni Gordon. Ayan, para po kay XRP, nakikita ni Gordon na kapag nabasag po ang rim o ibabaw ng bowl, malaki po ang tsansa na magtutuloy-tuloy ang kanyang presyo pataas. Kung tuluyang makalusot po sa XRP sa resistance zone, maaaring magkaroon po ng biglaang pagdagsa ng mga buyers. Posibleng magdulot ito ng mabilis na paglakas ng presyo at matinding excitement sa market. Ito ay dahil maraming traders ang naghihintay ng confirmation bago po sila pumasok. Kapag nangyari ito, mas maraming pera ang papasok kay XRP at ito po ang siyang magpapatulak or magtutulak sa kanyang presyo. Ngayon ay nasaan ngayon ang presyo ni XRP? Sa ngayon, si XRP ay nagko-consolidate po sa ilalim ng resistance zone. Ayan, sa narang linggo ay nakitaan po siya ng highs na umabot po ng $3.33 at lows na nasa presyong $3.10. Ibig sabihin ay kumikilos lamang po siya sa loob ng makitid na range. Ang pinakamahalagang level po na binabantayan natin ay ang presyong nasa $3.30 hanggang $3.33. Kung patuloy po siyang mananatili sa ganitong zone nang hindi po siya makakaranas ng breakout, posibleng magkaroon po ng false moves o mga biglaang paggalaw na hindi po magtatagal. Pero kapag nag-cross po siya ng buo sa presyong $3.33 at nag-sustain ito, yan, ito po ang magiging simula ng mas malakas na rally. Ang impact nito ay maaari pong magdala kay XRP papalapit mula sa kanyang all-time high. Ngayon ay bakit nga ba napakahalaga ng $3.30 na resistance zone? Ang $3.30 ay hindi lamang po kasi basta psychological level. Ito rin ang lugar kung saan dati nang lumitaw ang malalakas na sellers. Mas lalo itong mahalaga dahil nasa ilalim lamang ito ng all-time high na XRP na $3.84 noong taong 2018. Kung tuluyan pong mabasag ang $3.30 na zone, posibleng magsimula ang isang malaking momentum. Ang mga traders na nag-aabang ay makakakuha ng kumpiyansa at maaring sumali po sa rally. Ang epekto nito ay tataas po ang demand kay XRP at maaari po siyang tuluyang umakyat para hamunin ang kanyang historical peak. Ano naman ang epekto ng legal developments kay XRP? Kasabay po ng technical setup na ito ay may magandang balita rin sa fundamentals ni XRP. Ang matagal na pong kaso ng SEC laban kay Ripple ay natapos na. Ayon po sa Reuters, nagbayad po ang Ripple ng $125 million na penalty. Ngunit ang pinakamalagang parte ay walang ruling na nagsasabing ang secondary market sales ni XRP ay securities. Ito ay isang malaking panalo dahil tinanggal nito ang regulatory uncertainty na ilang taon nang nagpapabigat kay XRP. Dahil dito, mas naging positibo po ang market sentiment. Ayon po sa CoinDesk, tumaas po ang trading volume na XRP
sa price range na $3.20 hanggang $3.33 pagkatapos pong lumabas ang balita. Ang epekto nito ay mas naging agresibo ang mga traders at mas lumaki ang kumpiyansa nila kay XRP. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga traders? Ayon po ulit kay Ginoong Gordon, kailangan munang makuha ni XRP ang isang malinaw at decisive close sa ibabaw ng presyong $3.33 na may kasamang mataas na volume. Kapag nangyari ito, magiging bago na ang support ang dating resistance zone. Ito ang magbibigay po ng kumpiyansa sa market para sa mas matatag na rally. Kung makalusot po sa XRP, mas magiging possible ang paglapit niya sa kanyang all-time high na $3.84. Ngunit kung mabigo po siya, mananatili pa rin siya sa kanyang kasalukuyang consolidation phase at posibleng mabitag ang ilang traders sa isang false breakouts. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng sitwasyong ito para kay XRP? Ang analysis po rito ni Ginoong Gordon ay nagpapakita ng isang napakalagang yugto para kay XRP. Ang kombinasyon po ng rounding bottom pattern at ang pagtatapos ng legal battle ay nagbigay ng malakas na setup. Ngayon, ang $3.30 hanggang $3.33 zone ang nagsisilbing battlefield kung saan magtatagpo ang mga buyers at sellers. Kung matagumpay na nabasag po ang zone na ito, posibleng matupad ang prediction ni Ginoong Gordon dito na send at magbukas ng pinto para kay XRP na hamunin ang kanyang highs noong taong 2018. Ngunit kung hindi ito mangyari, mananatiling limitado ang galaw na XRP sa kanyang kasalukuyang range. Kaya ito po yung sabi ng aktual na sinabi ni Ginoong Gordon dito. When XRP breaks out from this ball, we are going to send. Yan. Do you understand? Yan ang kanyang sinabi. At bilang panghuli, para sa akin ay nasa napaka-critical na yugto si XRP ngayon. Ang kanyang technical pattern na nakikita natin dito at ang legal clarity ay parehong nagbibigay ng matinding dahilan para sa posibleng pag-akyat. Ngunit hindi rin dapat natin kalimutan na ang resistance na nakapwesto sa $3.30 na presyo ay isang malakas na pader. Kapag nabasag po kasi ito, maaari tayong makakita ng mabilis na rally. Pero kung mabigo po sa XRP, baka manatili muna siya sa sideways movement at magpatuloy ang kanyang consolidation. Kung ako po ang tatanungin, ang pinakamalagang bantayan po natin ay ang volume at ang kanyang kakayahan na gawing support ang presyong $3.33. Kapag nangyari po yan, mas mataas po ang tsansa na muling makita natin sa XRP na lumapit sa kanyang historical high. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.